Dito sa ebanghelyong 'to ay napansin natin na may dalawang babae na pinapahayag. Parehas silang mga abala. Isa ay abala sa pakikinig ng salita ng Diyos at isa ay abala sa mga gawain sa bahay, sa mga paggawa ng mga sa bisita, gawain sa mga bisita. Si Marta naman ay abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Ni Maria ang mabuti at siya hindi aalisin sa kanya. Ikaw, tinatanong ka ng Panginoon kung anong malaga sa iyo. Ang makinig ka o ang maging abala ka sa lahat ng mga gawain upang sa ikapapaguran mo. Nasa sa iyo ang desisyon kung saan ka paroroon. Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesucristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Lucas. Ito ay tungkol sa nang dumalo si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang tinuturo. Si Marta naman ay abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Ni Maria ang mabuti at siya hindi aalisin sa kanya. Ang salita ng Diyos. Dito sa ebanghelyong 'to ay napansin natin na may dalawang babae na pinapahayag. Parehas silang mga abala. Isa ay abala sa pakikinig ng salita ng Diyos at isa ay abala sa mga gawain sa bahay, sa mga paggawa ng mga sa bisita, gawain sa mga bisita. Kaya mapapansin natin kung ano talaga ang mas mahalaga. Ang makinig tayo ng salita ng Diyos o ang gumawa tayo ng mga gawain bahay, lalo na kung tayo ay may bisita. Sa tradisyon nating gawain, nangyayari ang kumikilos tayo sa mga gawain bahay. Pag may bisita tayo, inaasikaso natin yung tradisyon na yan, na asikasuhin ang mga bisita at hindi natin inaalam kung ano talaga kanilang mga balita, kung bakit sila napabisita sa atin. Pero dito, mas pinili ni Maria ang makinig kaysa ang gawain bahay. Bakit? Dahil sa pakikinig, diyan tayo natututo, nalalaman natin kung ano ang mensaheng ibinibigay sa atin. Kung paano tayo dapat kumilos at kung ano ang ating dapat galawin dito sa buhay. Kaya mahalaga ang makinig kaysa ang gumawa ng mga gawain bahay. Lalo na kung tayo may bisita. Alamin muna natin kung ano ang kwento na binibigay sa atin, kung karapat-dapat ba tayo na mag-asikaso sa mga bisita o ang bisita ang may kailangan sa atin na dapat ipahayag sa atin. Kaya ikaw, tinatanong ka ng Panginoon kung anong malaga sa iyo.
ang makinig ka o ang maging abala ka sa lahat ng mga gawain upang sa ikapapaguran mo. Nasa sayo ang desisyon kung saan ka paroroon. Kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. At i-share mo na rin naman ang video ito at gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless po.